to Baguio. Papakita ko na sa inyo yung itsura ng Azalea. Sobrang cheap ng room na to. You can get this room for as low as 3,000 pesos. Itong pillow na to, neck pillow na to, super love this. Bigay to sa amin ng pinsan ko si Archie. Scary! Pwede ba tumawid dito? Okay, yan na yun guys. Is yung mga pinamili namin, isang sako. 1,000 na yan, lahat na yan. May strawberries pa nakasama. Oo nga, bottle brush tree. Lord, give me a sign. And during the accident, Good morning, another day, another okay. And for today's video, we are inside the bus, Victory Liner, going to Baguio. Yes, so pagka uwi namin kaninang umaga from Hong Kong, ngayong gabi at 3:15 a.m. papunta naman kami ng Baguio for our annual Builders Leaders Retreat sa Azalea, Baguio. So, we can drive, yes, but we took the bus for us to sleep, to rest, at wala na kaming isipin na iba. Para sasakay na lang kami at bababa na lang kami. Pwede naman yun, diba? And at the same time, Baguio is very easy to commute. Isang sakay lang from Cubao, which is super lapit sa bahay namin. Kaya, nag-decide kami na mag-bus na lang kami. So, we're taking the first class. If you remember, I vlogged about Royal Class 2 years ago. Pero hindi pa vlog yun. Parang short form pa lang sa TikTok. So, ngayon, pinili namin na mag-first class. Kasi yung Royal Class, diba nakahiga ka, like, tapos medyo claustrophobic. Maliit kasi siya. So, hindi rin siya comfortable for us. We chose this. Recliner naman siya. Na tataas mo yung paa mo. Ito yung mga perks pagka naka-first class ka. Meron kang libreng tubig, meron kang chocolate chip cookie. Tapos, ito yung tubig. May CR din dito. Ayan, may CR dyan. Tapos merong compartment sa taas. Pwede mo lagay yung mga gamit mo. Ito yung itsura. Ayan, yun yung itsura niya. So, technically, parang how many seats lang to? Maliit lang. I mean, konti lang yung seats para maka-recline yung mga upuan. So, parang tig-dalawa dito sa left, tas isa sa kabila. Ito yung aisle. So, nare-recline mo siya. Tas may bus, stewardess. So, yun. We're expected to arrive there around 4 to 6 hours 4 to 5 hours, mga ganon. So, kung 3:15, 4, 5, 6, 7, 8, mga 8 a.m. to 9 a.m. siguro nandun na kami sa Baguio. We'll keep you posted and we'll also feature the hotel that we will be staying para you have an option when you go to Baguio. So, ito yung itsura natin ngayon bago tayo matulog. Kasi matutulog tayo. Uminom ako ng pampatulog para tulog ulit tayo mamaya. Itong pillow na to, neck pillow na to, super love this. Bigay to sa amin ng pinsan ko si Archie. Kasi, alam mo yung hindi nagaganon yung ulo mo. Talagang para siyang naka-neck. Para ka naka-neck brace na nakaganon lang. Tapos pag matutulog ka, ganyan lang. Kung mahulog yung ulo mo, ganun lang. Diba? Sobrang comfy. So, na-try na namin to sa 2 flights, yung papunta tsaka pabalik from Hong Kong. And sobrang sarap nung tulog namin kasi sobrang relax lang. Kaya okay na okay siya. Ayan, gumagalaw na. On time ba? Hindi siya on time. 3:19 nag-start gumalaw yung bus. 3:15 talaga yung biyahe. So, isa rin yan sa iti-take note nyo. Pero nandito na kami around mga 2:45. I forgot to tell you guys that we booked our ticket from Klook. So, meron na sa Klook. Kaya pwede nyong gamitin yung Klook discount code ko para maka-discount kayo ng around mga 200 to 300 pesos. Doon kami nag-book. Tapos pinapalit na lang namin sa ticketing area. Nakalagay online redemption. Pupunta ka doon. Kaysa pumila ka ng sobrang haba, papalit mo lang yung digital ticket mo to physical ticket. So, medyo nakakatawa lang kasi manual yung resibo nila, paglagay nila ng resibo. So, sobrang weird lang. Sana automated na since digital ticket na rin naman. Alam mo yun, sana yung binabaril na lang. Pero, well, sana they look into it kasi tumatagal din siya. So, kahit online redemption siya, meron siyang konting time kasi nga isusulat niya yung voucher number, ganyan. Tapos bibigay sa'yo physical receipt. So, ayun, maandar na kami. Dadasal na kami. Papunta sa Baguio. Ito po ang biyaheng Baguio ng Victory Liner First Class Bus. Tayo po ay may palikuran sa gitnang bahagi ng ating sasakyan. At masaya po namin ibinabahagi na tayo po ay may free wifi access sa ating biyahe. Ayun, may wifi pa pala. Ang mga seatbelt para sa inyong kaligtasan. Kung kayo po ay may pangangailangan, kung po kayong magkatupiling, tawagin ang aking pansin. Maraming salamat po.
narinig niyo yun. Siya na nag-intro. May wifi pala dito. Welcome to Baguio. Andito na kami kanina pang 8 a.m. And then when we arrived, we went straight to Jollibee, katabi lang ng Victory Liner bus kasi nagutom kami. And super smooth ng biyahe namin, ng bus ride namin. Good decision talaga na nag-bus kami kasi nakatulog talaga kami at yung asawa ko humihilik. Hindi na ako nag-vlog kasi pagod na pagod din naman kami. And syempre, di ba, we have to reserve our energy. Tapos, matanda na tayo, hindi naman tayo pwedeng, alam mo yun, palagi na lang na on the go and all, na hustle, ganyan. So, we have to really make it a point na to choose what's good during that moment. Kaya talagang pinili namin magpahinga. Ang smooth lang talaga. Paggising ko, nasa Baguio na kami. So, pauwi, ulit kami, nakabili na rin kami ng ticket pauwi. Kanina, nung nagpapalit kami ng physical ticket, kasi sa Klook, walang Baguio to Cubao na available slot. Kaya, nag-book na rin kami doon mismo sa station kanina. So, nakarating kami dito. Buti na lang, after namin mag-Jollibee, nakita kami ng mga friends namin from the FEC, Brother Randall at saka si Ate Weng, nakita nila kami. So, sinabay nila kami sa kotse. So, diba? At least hindi na kami nag-taxi from Jollibee to here, Azalea. Ang pangalan ng hotel namin ngayon is Azalea. Actually, we have stayed here already. Second time na namin. Yung 2 years ago, we were here during our retreat also, Feast Builders Retreat. Tapos, bumalik kami dito ngayon. Last year kasi Tagaytay So, this year, Baguio ulit kami. So, I just want to show you our room. Sobrang cheap ng room na to kasi alam nyo, you can get this room for as low as 3,000 pesos. Tapos pag binook mo siya sa Klook, may discount ka pa. Pero of course, you have to remember that price varies per day and season. So hindi naman siya pare-pareho. Hindi porket nakuha namin to ng 3,500, makukuha din yun ng 3,500. So depende yan sa date. So, upon entering, this is the door. And then sa left mo, ito na yung banyo. So, yung banyo, may toiletries, may mga dental kit, mayroong mga, ano ba to? Shampoo. Tapos yung isa, ano ba to ang labo? Hindi ko mabasa. Basta. Tapos ito yung sink and then merong mirror dyan. Toilet with bidet. Yes, there is bidet. Thank you, Lord. Hot and cold shower, of course, dahil malamig dito sa Baguio. Hindi ko kayang maligo ng malamig. Meron pa ditong mga, soap, body wash, shampoo and conditioner. May mga tuwalya. Wala ka namang problema. So, pagka wala kang dala. May saksakan din dito kung gusto mo mag-plancha ng buhok, mag-blower, meron. Ayan. And then, tada! This is the room. It's so big and so spacious. It's like an apartment din. So, may sofa ka dito. May table na rin dyan. And then, may mirror over there. Lamp. And then, on my right, merong ref na malaki. May microwave. May libreng 2 bote ng tubig. Tapos, ito yung sink mo. At saka, coffee and tea area. May mga storage. Sa ref, merong bang laman? Walang laman ng ref. May table din dito, work desk. Dito si Mike. Ayan siya, busy siya. Hindi niya ako pinapansin. Tapos, ito na yung bed. It's a queen size bed. Yan. Masarap tulog naman namin last time dito. Walang view kasi 3rd floor kami. And then may blackout curtains. Yan naman yung importante. Meron din side table na may saksakan. So wala kang problema kung dyan may sasaksak yung phone mo. Travel altar mo, dyan mo lagay para protected ka, di ba? O kaya dito mo lagay yung travel altar mo para nakikita mo yung altar. May TV, may electric fan, at saka ceiling fan. Walang aircon dito, guys. Ito lang yung kaibahan ng mga hotel dito sa Baguio. Walang aircon. At least itong hotel na pinagstayan namin na walang aircon dito. Kasi malamig naman dito sa Baguio. So kaya may electric fan tsaka ceiling fan. Itong cabinet dito, andito yung safe, yung ironing board, hotel slippers, at saka may extra pillow sa taas. Maganda tong hotel na to. Flashlight din pala meron. Maganda tong hotel na to, lalo na for families. Meron ding mga family rooms dito. Kaya marami rin nagbubook talaga dito. Guys, dito sa desk, merong upuan tsaka may blower, hair dryer, o diba? Huwag ka na magdala ng pang blower. Tapos may mirror din dito. Tapos pwede ka namang mag-antay ng taxi dito. Pwede ka magpa-request sa kanila ng taxi kung gusto mo. Yeah, may mga kainan din. May samgyup sa street na kung nasan tong hotel na to. Marketplace, Ayan. Cozy Cove. So you know the drill. When you book this on Klook and use my discount code MAINCLOOK pag magbubook ka dito para makatipid ka. See ya! Bye! Good morning.
We're here in Azalea, day 2 of our retreat, and ito lang, papakita ko na sa inyo yung itsura ng Azalea para may idea kayo. Yan ang facade niya. And then sa loob ng Azalea na yan, merong Kuya J na restaurant. So pag nagutom kayo, pwede kayong kumain dyan. Sa Kuya J, sobrang sarap ng champurado nila, as in nag-midnights na ako nun. May ATM din dito, BDO, and then may bentahan ng mga peanut brittle kapag hindi na kayo nakapunta ng palengke and all. Tapos may playground for kids. Pwede silang tumambay dyan. Dito yung function room namin kung saan kami nagre-retreat ngayon. Ayan, pakita tayo sa video. Maglalakad lang kami muna dito sa labas. Kasi malamig. Tapos magsi-steps kami today dahil kailangan namin mag-steps. Ito yung nakalagay na Azalea there. Kakatapos na mag-lunch. Sarap na food nila dito, pati breakfast nila masarap. So, wala ka ng problema. Yan, hinihingal kami kasi uphill yung nilakad namin na pagbaba mo yan na yung hotel. Tapos dito, pag naglakad ka, dire-diretso, may Korean dyan, food. Kumain kami last time dyan, masarap naman. Wah, hinihingal ako. Kailangan talaga natin mag-exercise. So far, my love, ano natutunan mo sa retreat? Basically, wait, explain ko pala muna ano ba itong retreat na inatenan namin. So annually, every January, merong retreat ang mga feast builders. So yan yung mga leaders ng Light of Jesus community, which is the feast all over the world. So kung sino makakapunta, mga international nandito, provincial nandito, Mega Manila, which is kami, taga Cubao, nandito yan. Saan tayo pupunta? Teacher's Camp or Botanical Garden? Yung Botanical Garden, baka malapit lang. Ayun, Botanical Garden nakalagay. Merong sign. Ito na yung teacher's camp. Nasa labas lang ng hotel halos. So yun, basically, yun yung pinupuntahan namin every year. Uy, alam mo kung saan pupunta? Mga bahay. Ang temperature ngayon ay 19 degrees. 18 to 19 degrees. Malamig yung hangin. Pero hindi naman tipong giginawin talaga. Lakad pa more. Kasi sa feast namin sa Novotel, merong new series ngayon na about health. So, yung community namin, meron kaming sinalihan sa app na step up yung app. Parang maglalakad ka with everyone. Tapos mabibilang yung steps mo. Kaya kailangan namin mag-steps today. Para galaw-galaw, diba? Kapit na. Botanical Garden, 400 meters. Uy, scary. Pwede ba tumawid dito? Wala tayong ibang choice. Scary! Oh my God, ang bilis! Guys, pagod na ako. Uphill walk. Grabe. Pero kailangan namin para sa next trip namin. Guys, doon kami galing. Bakit ba natin ito ginagawa? Grabe, yung mga mahilig maglakad at saka mag-run, I honor you guys. It's not easy. Nalobat pa yung mic ko. We have arrived in Botanical Garden. Yung rate ng Botanical Garden here is adult and children, 13 years old and above, 100 pesos. Senior citizen, PWD, 80 pesos. Pag children below 12 years old, 25 pesos ang entrance fee here. Ayan, ito yung makikita mo dyan sa pagbaba mo. Wait lang, baka mamaya matalisod tayo dito, diba? First time namin dito, kahit ilang beses na kami nagbagyo sa buong buhay namin. Wow, ano to? Iba-ibang halaman. Nice, cutie. So, this tree is called the bottle brush tree. Kasi yung bulaklak niya para siyang brush ng baso. Oo nga, bottle brush tree. May natutunan na naman tayo dahil hindi naman tayo magaling sa mga halaman at gulay-gulay. Yung mga red color, that's poinsettia. Oh, I know that. Poinsettia, I know that. Christmas flowers. Malaki pala to. It's really a garden. There are flower gardens pala here, nakalagay Main entrance, merong Centennial Garden, which is yung napuntahan natin kanina. Orchidarium, Japanese Tunnel, Japanese Garden, Chinese Garden, Korea Garden, Asian Garden, Toroy, Arbor, Station of the Cross, Greenhouse, Succulent Garden. Ganyan siya kalaki. Dahlia Garden. May tunnel dun, Dito tayo. Dahlia. Yeah. Dahlia, itong flower na yan. Dahlia.
Dahlia. Dahlia pala yun. No picking of flowers, of course. Ang layo pa nito hanggang dun sa dulo. May bear na malaki dun sa dulo. Dito na tayo sa Orchidarium. Ito na yun. Tingnan nga natin. Is it full of orchids? Okay, yan na yun, guys. Ito na yun. Guys, kumain kayo dito sa Oh My Can, Mongolian restaurant na may buffet na super sarap na calamansi cake. Oh my God! I can't explain it. Ang dami nangyari today pero sasabihin ko na lang sa inyo na masarap dito. Looking, Lord, give me a sign. And during the accident, well, I was complaining to the Lord, Lord, why my hand? Why not my nose? But why not my eyes? Why my hand? And the Lord, well, give me inspiration to look behind me. And when I looked behind me, I saw the Santo Niño as if he was waving his hands and telling me, welcome to the club. Guys, nandito kami ngayon sa Baguio Public Market. Bibili kami ng kape, ng gulay, kasi mura ang gulay dito. Pauwi namin sa Pilipinas! Pauwi sa Manila. Tsaka strawberries yan, yung mga bibili namin. So, nagpapabili yung tatay ko ng kapeng barako. Si mami, nabili na namin ng peanut brittle kasi may favorite siya na Romano peanut brittle. Yun yung specific brands. Dito sa palengke, hindi lang fruits, hindi lang vegetables, merong ukay-ukay, merong mga sapatos, lahat. Palamig, walis tambo, yan. Pinupuntahan talaga to ng mga turista, tsaka local, syempre, dahil mura. O, bili ka ng carrots. Magkano kilo ng carrot? 100. Yung broccoli nila, 50 per half kilo. Lagay namin siya sa sako para mauwi. Ito guys, yung plaza nila. Ayan. Galing kami dun sa palengke. Doon kami. Kasi ito, papunta na kami ngayon ng bus station sa Victory Line. This is Session Road. So maraming restaurants na yan. Maraming mga kung ano-ano. Pwede ka maglakad dito. Tapos kung pupunta kayo sa Baguio, make sure dumaan kayo sa Il Padrino. Ito sa building na yan. Sobrang sarap ng kape dyan, tsaka ng mga pagkain nila. It's the original Don Henrico's. Yan. Yung mga pinamili namin, isang sako. 1,000 na yan, lahat na yan. May strawberries pa nakasama. So yung buong gulay mo na for the whole week or more than 1 week siguro, yung pag niluto mo. Grabe, 1,000 lang. Tsaka kami naglakad kahapon. Napunta sa restaurant din sa pababa. So, dito, tourist spot pa rin talaga ang Baguio. Marami ka kasing makikita, malamig yung panahon, masarap yung pagkain, mura. So, famous tong hill station yan, tsaka Cafe Vallejo yan, kinakainan namin yan. Tsaka itong chocolateria, tsaka pamana, favorite ko yan. Oh my God, sarap ng chocolate dyan. Yung hot choco nila panalo. Sasaw-saw mo pa yung churros. Tapos doon, yun yung kinainan namin kagabi, Oh My Can, yung restaurant na nandun. Mongolian restaurant siya na merong buffet na 400 lang pero sobrang sarap. Naka-taxi pala kami by the way. Kasi dito naman sa Baguio, sobrang daming taxi. So, hindi ka maubusan. Kaya yun lang, traffic lang talaga kasi volume of vehicles. Tatandaan mo, Jollibee, Caltex. Kasi ito yung Victory Liner. So, sa likod niya, merong mga restaurants din niya. Kaya sobrang saya. Kunin namin yung baggage namin nandito. 50 pesos ang baggage nila for the first 3 hours. Pag iiwan mo yung bag mo, ito yung claiming stub. So dito sa Victory Liner, merong mga kiosk, merong mga pagkain, may coffee area here. Yan. Breastfeeding diaper, changing restroom, ticketing booth, food hall. Yan. Masaya naman yung itsura niya dito. Guys, nandito tayo sa banyo ng first class Victory Liner. Ito yung CR inside the bus. So, yan, may mirror siya. Tapos may tissue here. Merong soap dispenser, may tissue rin. Ito yung flush, guys, yan. And then, ito yung trash bin. And then, this is the toilet. Super liit lang niya, guys. Tapos may bidet. Oh my God, may bidet. Nakakaloka. So, ang galing. Sobrang liit lang niya. So, kung iaano ko siya, ganyan. Maliit lang talaga siya. Yan na yun. Mas gusto namin ito kasi sa Royal Class. Ayaw namin yun sobrang higa kasi claustrophobic yung feeling. Paglabas mo yan. Yan na si Mike. Ito yung itsura ng seat namin. Re-recline yan. Tapos, pwede mo anuhin yung paa. Tapos, merong lagayan dyan. May USB. Pwede ka mag-charge. So, yung itsura. Pakita natin yung labas.
Yan, ito yung itsura ng bus. Andiyan na yung luggage namin sa loob, tsaka yung mga pinamili namin. 'Di ba? Walang over baggage dito. Nakalagay first class. Yung trip namin is 4:15 to Cubao. So makakarating kami siguro doon 5, 6, 7, 8, 9 o'clock siguro kami makakarating. Say hi, mahal. Guys, ito yung Royal Class ng Victory Liner. As you can see, it's a sleeper bus. Nasakyan na namin to 2 years ago, pero ayun na namin siyang ulitin. Kami lang naman yun. Ayan o. Parang double decker ang dating niya. So, higa ka dyan. Merong ano ng paa and all. Basta, for me, okay lang kasi maliit ako. Pero pag yung asawa ko, ayaw niya talaga. Meron namang privacy yan pag nakahiga ka. Ito na si Kuya. Magbibigay na siya sa amin ng tubig. O, diba? O, yan. Thank you. Good afternoon. Meron pa yung pa-snacks later. Biscuit yun. Biscuit yung pa-snacks. Hindi natin ang baon kong pizza from last night. Hindi ko na nakwento sa inyo guys anong nangyari. Anong nangyari sa amin after ng Botanical Garden. Botanical Garden. Yun yung last vlog na to. Ang last vlog na to ay Botanical Garden. Yes, yung sa Botanical Garden, after ko mag-vlog, nakaramdam ako ng sobrang sakit ng tiyan. As in like, sobrang sakit. Like, tagal kong hindi naramdaman yung sakit na yon. And tinry kong tumayo, hindi ako makatayo. Sakit na sakit talaga ako. As in, mataas ang pain tolerance ko. Sakit na sakit ako hanggang sa nakita namin yung CR pataas, stairs pa kami pataas. Talagang pinilit ko na lang makakit ako. Tapos pag-akit ko sa CR, paid CR pa siya. Tapos yung paid CR, 10 piso. Wala man lang tissue. Sukang-suka na ako. Sumuka ako. Nag-poops din ako. Tapos walang tissue-tissue. Tapos mga good luck na lang talaga. Buti lang yung asawa ko. Naka-chat ko pa siya. Naka-i-message ko siya. Sabi ko, kailangan ko ng tissue, blah, blah, blah. So yun, nakapasok siya sa CR ng babae kasi ako lang naman nandun. Tapos after nun, grabe talaga. Historical na tong Baguio na to for me kasi na-ER ako. Nagpadala na ako sa ospital kasi sobrang sakit. As in, hindi ko na talaga kaya. As in, kilala niyo naman ako as a nurse before. Ayan, ito yung biscuit. Pakita mo, mahal, ano yung pamigay ng Victory Liner. Ayan, may biscuit. So, alam niyo naman, dahil nurse ako dati. Chip. Chocolate chip cookies daw. So, alam niyo naman yung pain tolerance ko mataas, diba? So, kahit na nurse ako dati, alam ko naman kung dadaling ko na yung sarili ko sa ospital, napadala na ako. Sumakay na kami ng taxi, buti lang may taxi agad. Tapos sinabi namin kay kuya na papunta nga kami ng hospital emergency. Alam niyo ang galing kasi yung Baguio, busina lang siya ng busina the whole time. Tapos pinapadaan siya ng mga tao. So nakarating kami kagad sa ER. Sakit na sakit ako. Kasi parang mamahihimatay na yung feeling. Tapos ang putla-putla ko daw. Tapos yung mukha ko hindi maipinta kasi sakit na sakit daw ako. Hindi ako makatayo and all. Binigyan lang ako ng Omeprazole IV. Mabilis naman sila. Kasi nurse ako, sinabi ko na history ko. Lagi akong sumasakit ng tiyan, ganyan. Tapos yun, in-ultrasound ako. And then we found out that I have gallstones. O diba? Ang aga pa. Pero I think it's a blessing in disguise that I was able to know that and you know, it's a wake-up call for me kasi sabi nga namin ni Mike, itong taon na to, we will choose healthier options and really focus on our health kasi we've been traveling and pag nag-travel ka, diba, sobrang napapagod yung katawan mo and all, tapos napapabayaan mo yung sleep mo kasi puyat ka and all. Kaya grabing matinding wake-up call to. So, yung course of action ko knowing that is, of course, papacheck up ako ulit sa Manila with my friends na doctors. Tapos papa-second opinion ako if kailangan ba siyang operahan or kasi alam ko, opera talaga yun pag ganun kasi 1.5 cm yung laki ng stones So, multiple siya. So, yan, papa-check up ako. But, mag-Korea kasi kami sa next week. So, sabi ko, tapusin ko muna yung Korea and then saka ako magpapa-work up. Pero, aalalayan ko yung pagkain ko until matapos yung Korea. Tsaka yung health ko. Tulog akong maaga, hindi ako papaka-stress para hindi ma-trigger yung gallstones ko. So, pray for me. Sana hindi naman ako kailangan operahan. Baka kaya naman siyang tunawin. I don't know. Kagabi, nag-healing mass na rin kami with Father Joey Fallier. So, kiniklaim ko na na-healed na ako, na wala na yung mga bato na yan. Bahala na si Lord. Kung ano man ang message niya sa akin, I will see it in God's perspective. What's the lesson behind this? And why it happened to me? I don't know. We will find out. I will be reflecting on it. But one thing is clear. We have to take care of our health. So, yeah. See you in the next vlog. See you in Manila. Bye!